Meron nga akong napanood kanina na isang video na kung saan ay hindi maganda yung mga ibinabahagi niya tungkol kay VP Sara dahil ayon sa kanya ay sinasabing bias daw ang ICC dahil sa mga ginagawang desisyon ng International Court na ito. Hindi na natin kailangan ganun ang magiging topic natin kasi kailangan natin dito ibahagi ay ang kung ano na ang kalagayan ng ating dating Pangulo na kung saan ay may mga nagawa namang siyang maganda para sa ating bayan, di ba? So kahit sabihin nyo ngayon na ako'y isang Maka-Duterte, siyempre lahat naman sila sinusuportahan ko ang bawat dumaang Pangulo eh. Hindi tayo against sa mga ganyan kasi binoto sila ng taong bayan. At maging ang Vice President Sara Duterte ay ganun din. At yun nga, nandun siya para kamustahin ang kanyang ama. So bago tayo magpatuloy ng pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa ba nakapag-subscribe, ipindutin lang ang subscription button, maging ang notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload dito sa channel na ito. Ilang araw din tayong hindi nakapagbahagi ng video dito sa inyo dahil naging busy po ang inyong lingkod. So ngayon talagang binigyan ko ng time para magawa itong ating ibabahaging video. At ito nga ay yung pagpunta ng ating pangalawang Pangulo doon sa Netherlands sa kanyang ama o pagbisita niya doon sa ICC. Na kung saan ay talagang natuwa siya at talagang tinanong pa daw siya ng Pangulo kung yung mga kababayan natin na kanyang nasasalubong sa labas ay binabati siya at kung ano ang kanyang obserbasyon. At siguro naging aware din ang ating Pangulo o ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil baka iniisip niya na wala nang pumapansin dito kay VP Sara. Pero ang maganda rito sa sinabi ni VP Sara ay yung sinasabi niya na dasal ang magpapalaya sa ating Pangulo. So, di ba? Nandun yung faith eh. Nakikita natin yung faith na talagang ang ating Vice Presidente ay may paniniwala na talagang mayroon tayong Panginoon na siyang gagabay at tutulong sa ating dating Pangulong PRRD. Bago natin ay bahagi itong video na isang interview sa kanya, sa kanyang mga ikinikwento ay nakakatuwa kasi nga yung sabi nga niya, yung mukha daw kasi ni Vice Presidente Sara Duterte ay parang lokal. Kasi nga, di ba, para siyang yung mistisahin na alam natin naman na ang kanyang mother ay merong parang European blood at yun nga, para siyang foreigner din. Kaya kapag hindi daw siya nagsasalita at nasasalubong niya yung ating mga kababayan ay parang nag-aalangan daw siyang batiin. Kasi iniisip siguro nila, siyempre nakasuot pa yan ng bonnet o malamig kasi ngayon doon, naka-jacket. Siyempre iba yung niya, yung outfit niya kaya medyo nagdududa itong ating mga kababayan. At nalalaman lang nila na talagang si Sara Duterte siya kapag nagsasalita na siya sa harap ng mga ito. Pero marami pa rin ng siyempre matagal na nilang hindi na nakikita ito at sa Pilipinas naman. So meron tayong ibabahaging video sa inyo at panoorin natin to dahil yun nga, ito yung lagi natin inuuna rito, yung mga video o dahil ito ang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng video na ito o ng vlog na ito kasi nga dahil sa mga ito, dahil sa mga news na ganito, yung video na ibinabagi sa loob ng social media. So, pakinggan natin to. Dapat kasi na umuunlad ang
ating mga kababayan. 4 na iPhone 17 ang nakikita ko. 1, 2, 3, 4. iPhone 17 yan, mga bro. 4 na iPhone 17 po ang kaharap ko. Okay na. I'm okay. Ma'am, kamusta po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman siya. Wala na kaming nakain na snacks dahil naubos na namin lahat ng snacks doon sa Tento. So, wala pang refill. So, na lang ko na siya. Sino? Inday, were you able to ask the former president about the question yesterday? Ang tanong kahapon ay merong concern ang mga detractors at ang mga supporters sa legal team ni President Duterte na hindi sila satisfied sa ginagawa ng legal team. Tama ba ang ko? Yes, ma'am. Oo, tama ang pagsasabi ko sa tanong. At tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko, exactly kung ano yung tanongin niyo, gusto ko mapalitan at hindi ka masatisfied. Sabi niya, hindi palitan, pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal. So, hindi ko na sabihin kung ano yung mga instructions dahil naman na yun. Hindi na mahalaga. Yes, ma'am. So ayaw niyang banggitin kung ano yung mga instruction ni PRRD. Siguro mababaw lang naman ang mga instruction niya, kaya tayo niya banggitin. Pero mas maganda sana kung binabanggit talaga ito ni Sara Duterte dito para malaman ng ating mga kababayan kung ano yung kung ano talaga yung sinasabi ng ating dating Pangulo. Siyempre, di ba, napaka-importante yun para magkaroon tayo ng mga update at ewan ko ba dito kay Vice Presidente, bakit ayaw man lang niya i-share sa atin, no? So, tuloy natin ang panonood dito sa video na ito. Is there anything that you want to convey to the Filipino people? You're still following the situation of the former president before the International Criminal Court? No, pasalamat pa rin. Lagi, yun naman na yung aking message lagi sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako dahil halos isang taon na at sigurado ako lalagpas ito ng isang taon pa. Kaso, hindi natin mahuli for Duterte sa ICC. At nandyan ang ating mga kababayan na magpakita ng moral support, magpakita ng kanilang pagpunta dito sa Duterte Street, magastos sila na sarili nilang pera para pumunta dito at magpakita ng suporta sa buong mundo, hindi lang sa Netherlands. At syempre, ang pinakamahalaga dyan is yung kasal. Dahil napakalakas ng power of players yung marami ang nagkarasan. Yes, ma'am. Bibigay po po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyong lahat na nandito at sa lahat ng mga kababayan natin na online na nagsusubaybay at sinisupport kay dating Pangulong Rodrigo dito. Araw-araw na nandito kayo at nagpapakita kayo ng support. Maraming salamat dahil sigurado ako nakakatulong yon sa good uplifting the mood of former President Rodrigo Duterte dahil lagi yan na pag pumapasok ako doon, pinapanggit ko sa kanya na merong mga Filipinos sa labas at sinasabi niya, tinatanong niya ako, kanina tinanong niya ako, bumabati ba sila sa iyo? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, yung mga Pinoy dito, hindi man sila suplada. Sabi ko, bumabati sila sa akin. Meron lang minsan, sabi ko, hindi sila bumabati kasi
parang paniwala ako, nagdududa sila kung ako ba yan o hindi. Dahil mukha akong local. Hindi mukhang Pilipinas. So baka nag-isip pa sila kung Sara pa ni Odile. At syempre pag hindi ako nagsalita, lalo din ako hindi malaman na ako yun. So, yun lang. Yun. At dapat ko yan na sa kanya nakita. Pinapansin ka ba nila? Sabi ko, binabati nila. Yung buhay kayong lahat. Mahal ko kayo. So, yun. At natapos din natin ang ating napanood at yun nga, di ba? Parang ang mukha kasi ni Sara Duterte ay talagang parang foreigner din kasi tisay na tisay. So, talagang nagtatanong si PRRD kung binabati ba siya ng ating mga kababayan. Baka niisip ni PRRD, nakalimutan na siya ng ating mga kababayan. So, so maraming salamat pong muli sa inyong panonood at kung nais niyo pong magbigay ng inyong opinion, mag-comment lang po down below at bibigyan po natin yan ng importansya para ibahagi. Bibigyan po natin yan ng importansya para pakinggan at bigyan natin ng importansya ang inyong mga komento. So maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at panonood. Mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat.